Ma'am, wala po akong ginagawa, aray! Ma'am, itigil niyo na po, masakit po! Parang mabait naman. Pero minsan parang wala sa sarili. Akala mo hindi ko alam, no? Nilalandi mo rin si David. Wala akong alam dyan. Patagal ko nang tinanggap na wala akong kwentang tao. Nautusan lang ako dito. Pero hindi ako mamamatay tao. Magandang gabi, Miss France. Ako nga po pala si Lisa, 22 anyos at tubong taga Mindoro. Nang mamatay po si Papa, ako na ang tumayong haligi ng pamilya. Kaya kahit mahirap, napilitan po ako magtrabaho bilang kasambahay. Ang kwento ko po ay hindi lang basta karanasan sa trabaho, kundi karanasan hanggang ngayon ay dinadala ko. Kaya sana po, mapakinggan nyo ang liham kong ito. Bilang suporta sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ngayon, handa na ba kayo makinig? Nang magsimula ako sa unang araw ko sa aking trabaho, tandang-tanda ko pa, linggo iyon ng umaga, nasa harap ako ng isang malaking bahay sa Alabang. Puti ang pader, maraming halaman, at tahimik ang paligid. Sabi ko sa sarili ko, baka ito na yung trabahong suswertihin ako. Uy! Day, ikaw ba yan? Ikaw ba si Lisa? Ay, ako si Rachel, roommate mo. O kasambahay mo rin ako rito at minsan tagasalo ng mga utos nila ma'am at sir pag si Kuya Rick ay wala. Sige, tuloy ka. Ay, opo, ako po si Lisa. Kayo po siguro yung nabanggit ni Ma'am Vanji. Ay, baka nga ako yon. Nako, wag lang may sasabihin masama to sa akin si Banji. Ay, yari sa akin yung babaitang iyon. Ay, wag ho kayo mag-alala. Wala naman pong masamang sinabi si Ate Vanji sa inyo. Ang sabi nga po kayo na po raw ang bahala sa akin dahil napakabait nyo daw po. Ay, buti naman kung gayon. Pero, nako Neng ha, heads up lang. Walang iyakan dito pag namimiss ang probinsya ha. Kasi baka sabayan kita, pareha tayong umuwi. Aba, ayos. May bago na naman recruit. Ikaw na ba ang papalit kay Rachel? Sawang-sawa na kasi ako sa mukha niyan eh. Abay, loko to ah. Ako nga pala si Kuya Rick. Ako ang driver, hardinero. Tagasalo ng tubig ulan kapag tumutulo ang bubong. Huwag kang mag-alala, Lisa. Madali lang ang trabaho rito. Basta lagi ka lang alerto. Ay, magandang umaga po, Kuya Rick. Naku, napakaganda po ng bahay nyo. Bahay niya? Ay, grabe ka naman. Sana nga. Nako, kay Sir at kay Ma'am Susan to. Tayo rito ay tagalinis, tagaluto lamang. Pero mababait ang mga amo natin. Hindi rin sila madadamot. Lalo na't kung maayos kang trabaho. Oo, tama yan. Basta wag mo lang kakaligtaan ng schedule ng gamot ni Ma'am. Kasi kapag ka na-late ng konti, medyo nag-iiba ang isip niya. Pero okay lang. Masarap ang merienda dito tuwing hapon. Para kang nasa hotel. Diyos mio, ito talaga si Rick. Parang patay gutom eh. Talagang pagkain ang pinakagusto. O siya, tara na. Ipapakita ko muna sa'yo yung magiging kwarto natin. Kasama mo ako sa kwarto. Pero huwag ka mag-alala. Di ako nahilig. Pero mahilig akong magkwento-kwento kung ano-ano pa gumatulog. Masasanay ka rin sa akin. Ay, okay lang po, Ate Rachel. Sa probinsya naman po, magkakatabi kami ng mga kapatid ko sa kwarto. Kaya mas gusto ko rin po na may kasama. Pagpasok namin sa loob ng bahay, sinalubong ako ni Sir David at Ma'am Susan. Oh, ikaw na ba yung bago naming kasambahay? Si Lisa? Ako naman si David at ito naman si Ma'am Susan mo. Welcome, Iha. Feel at home. Basta lahat ng tanong mo, kay Ate Rachel mo na lang itanong ha. Sobrang gaan ng pakiramdam ko. Si Ate Rachel, para nakakatandang kapatid. Si Kuya Rick naman, parang tatay-tatayan na mahilig magpatawa. At si Sir David, nung nagpakilala siya, parang napakagalang. Parang hindi mo akalaing siya ang amo. At si Ma'am Susan naman, walang kaimik-imik, sobrang tahimik. 10:00 na noon ng gabi. Naglinis muna ako ng banyo bago matulog. Napakatahimik sa bahay na to. Ako na lang ang gising. Nasa harap ako noon ng salamin, nagsusuklay. Habang biglang... Ha? Ate Rachel? Ikaw ba yan? Paglingon ko,
walang tao. Pero sa salamin, may parang basang marka ng kamay. Sa lapag, may mga patak ng tubig. At sa sulok ng banyo, nakita ko ang anino. Mahaba ang buhok, nakayuko, at may tali siya sa liig. Tandang-tanda ko yung araw na yon. Yun ang unang gabi ko sa bahay na yon. At sa unang gabi pa lang, may bumati na agad sa akin. Isang kaluluwang hindi ko alam kung bakit nananatili. Kinabukasan, mas inagahan ko ang gising. Ayoko mapag-iwanan, lalo na't bagong salta lang ako rito. Pero kahit araw na, parang may natirang lamig pa rin sa loob ng bahay. O baka ako lang yon dahil sa nakita ko kagabi. Ay, good morning, Day. Abay, ayos ka ah. Maaga pa lang ay banat na banat na agad. Pwede ka na palang isabak sa laundry Olympics ay. Ay, hindi naman po Ate Rachel. Sanay lang po kasi akong maagang gumigising. Sa amin kasi, pag alas 5 na, gising na ang lahat. Ay, talaga ba? Nako Rita, pag ikay gising pa ng alas 5, ibig sabihin na hindi ka pa natutulog. Pero seryoso, okay yan dahil si Ma'am gusto yung maayos agad ang gawa. Pero huwag ka masyadong magpaka-stress ha. Dito hindi uso ang martir. Baka barilin ka niyan sa luneta. Biro lang. Talaga tong si Rachel, bine-brainwash mo agad yung bata. Pero tama yun, huwag ka muna masyadong masipag sa unang linggo. Baka masanay ang amo, madamay pa kami. Ay, ganun po ba? Kaya lang baka naman po mapagkamalan akong tamad kung magpapahinga po ako agad. Ay hindi, dito kapag magaling ka, mapapansin ka agad ni Sir. At pag napansin ka naman ni Ma'am, aba, ingat-ingat. Teka Rachel, napaikot mo na ba yung nilalabahan doon? Oho, tapos na po, sir. Daig mo pa si Sir David kumakautos eh. Ay nga pala, Lisa. Nadaanan mo na ba yung dun sa bandang likod natin? Saan po? Yung sa may bandang parang bodega po ba? Oo, iyon, Day. Huwag ka masyadong dumaan doon kapag mag-isa ka, ha? Hindi sa tinatakot kita, pero mahangin sa lugar na yon. Baka mapagsarhan ka bigla ng pinto, nakakagulat. Ayoko na ngang maulit yung nangyari sa akin dati eh. Akala ko'y parang makukulong ako dun sa loob. Yun pala napakalakas lang ng hangin, biglang nagsara ang mga pinto. Takot na takot ako eh. Basta Lisa, kung ako sa'yo, iwasan mo na muna yung kwarto. Hindi naman na kasi ginagamit na yung bodega eh. Kasi ang makikita mo lang naman dyan, mga lumang gamit, cabinet na may anay, at mga kwentong mas okay na hindi mo na malaman. Ay, teka, baka gutom lang to. Rachel, may pandesal pa ba? Hindi ko man masabi sa kanila, pero kanina, habang naglalakad ako malapit sa bodega, parang may narinig akong humihikbi sa loob. Mahina lang, pero malinaw. At kahit maliwanag ang araw, hindi ko maiwasang kilabutan. Pagkatapos naming magkwentuhan nila Kuya Rick at Ate Rachel, ang bilis ng oras, nagulat ako tanghalian na. O, Day, okay ka lang ba? Parang ang tahimik mo simula kanina ah. Oo po, okay lang po ako at siguro naninibago pa rin. Pero wag po kayo mag-alala, okay lang po ako. Oo, natural lang yan. Ako nga, 2 linggo bago nakatulog ng mahimbing dito nung bagong pasok ako. Lalo na kapag biglang bumagsak ang kortina sa hagdan. Grabe yun. Nako, yan ka na naman, Rick. Pinapraning mo na naman yan si Lisa. Lalong hindi yan makakakain eh. Bunang takutin. Uy, hindi ah. Totoo yun. Pero wag ka mag-alala, Lisa. Sanayan lang talaga. Ang importante, mabait ka sa bahay na to. At pag sinabayan mo ng sipag, makikita mo, swerte ang mapupunta sa'yo dito. Gusto kong maniwala sa sinabi ni Kuya Rick, pero habang tumatagal ako sa bahay na to, pakiramdam ko, may isang bahagi ng bahay na to na pilit akong hinihila palapit. Ilang araw na rin akong nasa bahay nila Sir David. Masasabi kong mababait naman talaga sila. Si Ma'am Susan, tahimik at parang laging malalim ang iniisip. Si Sir David naman, masayahin at laging nagtatanong kung ayos lang ako. Pero kahit normal ang kilos ng lahat, pakiramdam ko may mga bagay na hindi lang talaga sinasabi. O, Day, okay lang ba? Ikaw na lang ang maghanda ng dining table doon sa labas. Ihanda na natin ang tanghalian nila, Ma'am. Baka magalit na yun sa atin.
Ay, opo, sige po Ate Rachel, ako na pong bahala. I-ready ko na po yung lamesa nila, ma'am. Ay, salamat. Nga pala, napansin mo ba? Si Ma'am Susan, no? Parang mabait naman. Pero minsan parang wala sa sarili. Minsan naman, napakakalma. Ewan ko kung anong sakit niya ni Ma'am. Oo nga po eh. Napapansin ko nga rin po. Matagal na po bang ganyan si Ma'am Susan? Simula nung dumating ako rito, ganyan na siya. Hindi ko rin alam kung anong sakit niya ni Ma'am. Minsan nga, natatakot na rin ako eh. Madami siyang mga iniinom na mga kung ano-anong gamot. Pero ang sabi ni Sir David, vitamins lang daw at supplement yon. Ah, ganun po ba? Pero di ba sabi niyo po, dapat daw hindi pwedeng malaktawan yung mga pag-inom ni Ma'am ng gamot niya? Oo. Naku, napaka-strict ni Sir diyan. Yung bilin niya dapat sakto raw ang oras. Bawal daw talagang malilimutan. Ganun po ba? Actually, Ate Rachel, sa totoo lang, undergrad po ako ng nursing eh. Naisip ko lang po, kung vitamins lang po yun, hindi dapat po ganun ka-stricto ang schedule. Usually, yung mga critical meds lang po ang ganyan, na kailangan laging sakto sa oras. Ay, ganun ba? Nako, wala akong alam dyan. Basta kung ayun ang sinabi ni Sir David, sinusunod ko na laang kung anong mga utos niya. Baka mapagalitan pa ako pag nakipag-usisa pa ako. Oo nga po baka mapagalitan pa tayo, Ate Rachel. Pero si Sir David po ba? Ganyan po ba siya palagi? Parang chill lang po? Hindi nagagalit? Ay, oo. Si Sir, kabaliktaran niya ni Ma'am. Laging magaan kausap at parang walang mapipintasan. Minsan nga parang too good to be true na. Pero in fairness, ang bait talaga niya ni Sir. Nung isang buwan nga, nag-abot siya ng dagdag kahit wala naman akong hinihingi. Ay, talaga po? Grabe naman po yung pagka-mabait ni Sir David. Ay, oo. Nako. Ay, teka, naalala ko lang, Lisa. Nakita mo ba yung lumang apron na pinapatuyo ko dun sa labas? Ay, alin po? Yun po bang may pangalan? Yung pong nakasabit po sa may sampayan? Oo, iyon. Parang Ella yata ang nakaborda. Sa'yo ba yon? Nakita ko yun dun sa kwarto eh. Nilabhan ko, madumi kasi. Sayang naman at pwede pa nating gamitin. Ay, hindi naman po. Hindi naman po yun sa akin, ate. Ay, akala ko sa iyo. May nakabordang pangalan eh. Akala ko nga ang nickname mo'y Ella, kaya pinaborda mo. Bakit ka parang natahimik dyan? May naalala ka ba? Ah, wala naman po, ate. Pero ngayon ko lang din po narinig yung pangalan na yon. Ako nga rin eh. Pero may mga nachika sa akin yung mga kasambahay ng kapitbahay. Dati raw, marami daw mga nauna sa atin na hindi tumatagal. Ewan, baka raw dahil sa pagod o baka hindi kinakaya si Ma'am. Ewan ko kung chismis lang yon. At ang sabi pa nga nila, may nagbigti daw dati rito. Kasambahay. Tinanong ko si Rick, sabi niya, hindi naman daw totoo. Pagkabanggit ni Ate Rachel sa pangalan na Ella at narinig na may nagpakamatay daw dito, parang may malamig na dumaan sa batok ko. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero parang bumigat ang dibdib ko. At nung araw ding yon, may nakita akong hindi ko inaasahan. Habang inaayos ko ang aparador sa kwarto namin ni Ate Rachel, yung sabi niyang pwede kong gamitin sa mga gamit ko, may nahulog na envelope. Luma na, marupok na ang mga papel. Pagbuklat ko sa loob, may litrato. Isang babae, maputi, mahaba ang buhok, at parang pamilyar ang muka. Hindi ko matandaan kung saan ko siya nakita, pero malinaw sa isip ko, siya ang babaeng nakita ko sa salamin noong unang gabi ko. Tumingin ako sa likod ng litrato. May nakasulat, Ella, 2022. Simula nang nakita ko ang litrato ni Ella, hindi na ako mapakali, lalo na't sa tuwing mapapadaan ako sa salamin ng CR. Pakiramdam ko, may sumusulyap mula sa likod ko. Hindi ko masabi kina Ate Rachel or Kuya Rick. Baka sabihin nila, guni-guni lang. Pero alam ko sa sarili ko, may gustong iparating sa akin ng babaeng yon. Ay, Day, sakto ang dating mo. Halika, magmerienda ka muna. Nagluto ako ng maruya.
At si Rick ay bumili ng soft drinks. Paborito yun ng mga tao dito. Ito nga si Rick ay halos araw-araw nagre-request niyan. Ay, salamat po Ate Rachel. Maya-maya na lang po siguro ako. Medyo wala po kasi akong ganong kumain ngayon. Pero promise po, sa sweldo ako naman pong manilibre ng soft drinks. Ay, wag mong intindihin yon. Pero, ayos ka lang ba? Bakit masama ang pakiramdam mo? Hindi mo agad kinayang gawain dito, no? Naku po! Hindi naman po. Medyo masakit lang po yung ulo ko. Siguro po dahil na rin po sa puyat. Ay, bakit? Nilalagnat ka ba? Ang tahimik mo nga simula kahapon. Medyo lang po. Hindi po kasi ako masyadong nakakatulog ng maayos. Simula po nung dumating ako eh. Ay, ganun ba? Naku, baka stress ka lang. First week mo pa lang ang dami mo na agad iniisip. Alam mo, sa ganitong trabaho, kailangan marunong ka rin magpahinga. Baka masanay ka dyan. Tignan mo ako. 3 beses akong nakakabasag ng mga platito ni ma'am. Pero buhay pa rin ako. Ganun lang. Huwag mo masyadong pagka-stressan ng sarili mo. Nakakatuwa naman po kayo, Ate Rachel. Sana po ganyan din po ako katatag. Pagkatapos naming magmerienda ni Ate Rachel, dumaretso na ako sa kwarto. Tahimik, walang kahit na sinong tao sa hallway. Pero habang naglalakad ako papunta sa CR, Kuya Rick? Ate Rachel? Kayo ba yan? Uy, wag niyo na akong lokohin. paglingon ko sa may hallway, walang sumagot. Pero may narinig akong hikbi. Galing yun sa loob ng CR. Dahan-dahan akong lumapit. Hinawakan ko ang doorknob. Bukas ang ilaw sa loob, pero walang ingay, walang galaw. At pagbukas ko ng pinto, tumigil ang higpi. Walang tao, pero sa salamin may nakasulat, "Tulungan mo ako." Parang isinulat gamit ang basang daliri. Pagkatapos ng nakita ko, agad-agad ako lumabas. Gusto ko nang magsabi, gusto ko nang itanong, pero natatakot ako. Kasi pag may nakikita ka na at hindi mo alam kung totoo, mas pipiliin mo na lang manahimik. Oh, Lisa, ayos ka lang ba? Kuya Rick, galing ako sa CR. May nakita ako. Abay, parang namumutla ka. Baka namang gutom ka lang. Kumakain ka ba ng maayos? Opo, okay lang ako. Kumain naman na ako kanina. Sige po, punta na ako sa kwarto. Gabi-gabi, mas lumalalim ang tanong sa isip ko. Sino ba si Ella? Bakit siya nagpapakita? At bakit ako? Kinabukasan, day off ni Ate Rachel at Kuya Rick. Ako na lang ang naiwan sa bahay. Kasama ko si Ma'am Susan, tahimik gaya ng dati. Habang naglilinis ako ng kwarto namin ni Ate Rachel, may napansin akong tunog. Parang may kumalusko sa ilalim ng kama. Hindi malakas, pero paulit-ulit. Akala ko nga daga, pero wala akong nakitang gumalaw. Nang silipin ko ang ilalim, may maliit na kahon na nakatago. Makapalang alikabok, kalawangin na ang kandado, pero hindi nakakandado. Binuksan ko ito. Pagbukas ko ng kahon, may nakita akong isang rosaryo. May name tag na nakasulat Ella S. At isang punit na papel, parang pahina mula sa diary, parang galing sa isang journal. At doon ako napatigil. Sa sulok ng papel, may sulat kamay, na ang sabi, "Parang hindi ko na kaya ang ginagawa sa akin ni Ma'am. Wala naman akong ginagawang masama, pero bakit lagi siyang galit na galit sa akin?" Parang biglang nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ni Ella sa sulat niya. Pero alam ko, hindi ito basta pagod lang. May bigat at may takot. Hoy, Lisa, anong ginagawa mo dyan? Kanina ka pa tinatawag ni Ma'am Susan. May papagawa ata sa'yo eh. Ay, Kuya Rick, nakabalik ka na pala. Ang aga mo namang nakabalik sa day off mo. Kuya, may tatanong sana ako sa'yo. May kilala ka bang Ella? Ha? Dati may kasambahay na Ella ang pangalan, pero matagal na yun eh. Bakit mo naman naitanong? Wala lang po. Nakita ko lang po yung pangalan dito sa mga gamit na nandito. Si Ella.
Mabait yun. Pero medyo sensitive yung batang yun. Tsaka madali siyang mapikon. Ang dami ring iniisip. Sayang nga eh. At doon ko lalo naramdaman, si Kuya Rick, kahit palabiro, may tinatago rin. At si Ella, may iniwang gustong ipakita. At ako ang pinipili niyang makakita nun. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Hindi ko na mabura sa isip ko ang sulat ni Ella. Bakit galit na galit si Ma'am sa akin? Anong ibig sabihin nun? Paulit-ulit yun sa isip ko at alam kong hindi lang yun ang tinatago ng bahay na to. Lisa, halika nga saglit. Pwede bang pakidiligan mo tong kabilang side? Baka pagbugin ako ni Ma'am kapag ka nakitang ganito ang halaman niya eh. Baka pagbintangan pa tayong pinapabayaan yan. Ay, opo, sige po kuya, ako na pong bahala dito. Nako, huwag mo masyadong lunurin sa tubig ah. Baka mamaya ako pa ang sisihin ni Ma'am Susan kapag ka nalanta lahat yan. Opo, alalay lang po ako sa tubig. Huwag po kayo mag-alala. Kuya Rick, may tatanong lang po sana ako. Totoo po bang marami nang umalis na katulong dito bago kami dumating ni Ate Rachel? Bakit mo naman natanong? Kasi po, nung nakausap ko po yung kasambahay sa tapat, sabi niya, buti raw, tumagal kami rito. Kasi yung mga nauna daw halos umaalis agad. Nako, huwag ka masyado nakikinig sa mga chismis sa labas. Minsan, sinisiraan lang nila yung mga amo natin. Dahil naiinggit sa yaman. Ganun po ba? Kasi may mga nabanggit din po sila tungkol sa isang kasambahay daw dati na nagbigti. Nako, yung mga bigti-bigti na yan, chismis lang yun. Matagal na ako dito. Wala ako natatandaan na ganun. Sa totoo lang, gusto kong maniwala sa sinasabi ni Kuya Rick. Pero sa araw-araw na paglagi ko dito, feeling ko talaga may something sa bahay na to na hindi ko alam kung ano. Pagkatapos kong tulungan si Kuya Rick sa pagdidilig, umakyat na ako sa kwarto at habang binabaybay ko ang hallway, may nakita akong nakatayo. Babaeng nakaputing blouse, mahaba ang buhok at may tali sa leeg. Hindi siya gumagalaw. Tumingin siya sa akin ng diretso at bago pa ako makapagsalita, nawala siya. Walang ingay ng hakbang, walang kahit anong tunog ng pag-alis. Parang hindi siya dumaan at parang hindi siya tao. Isang umaga habang naglilinis ako sa dining area, tahimik lang si Ma'am Susan na nakaupo sa sofa. Akala ko ayos lang ang lahat. Tumunog bigla ang cellphone ko. Text lang pala mula sa mama ko sa Mindoro at agad kong kinuha saglit para basahin. Anong ginagawa mo? Akin yan, di ba? Inago mo ang cellphone ko! Ma'am, hindi po. Sa akin po ito. Nag-text lang po yung mama ko. Sinungaling ka! Ginagamit mo yan, ano? Para isumbong mo ako? Hindi ko alam kung ano ang uunahin ko. Ang sakit ba ng pisngi ko galing sa sampal ni Ma'am Susan o gulat sa boses niya? Parang iba siyang tao. At ilang minuto lang, dumating na rin si Sir David. Naku! Ano nangyari dito? Lisa, pasensya ka na ha. May episode lang ulit si Ma'am Susan mo. Hindi niya alam ang ginagawa niya kapag umatake yung kondisyon niya. Okay lang po, sir. Pero hindi ko naman po sinasadya eh. Tinignan ko lang po yung cellphone ko tapos biglang nagsisigaw na po si Ma'am at sinampal ako. Lisa, huwag ka mag-alala. Ako na ang bahala sa ma'am mo. Alam kong mahirap to pero please, kayanin mo. Tatasan ko ang sweldo mo at yung ipapadala mo sa Mindoro, dadagdagan ko na rin. Tumingin si Sir David sa akin na parang isang ama. Mahinahon, maunawain. At sa totoo lang, parang kahit saglit, naniwala ako sa kabaitan niya. Na baka nga totoo, na may sakit lang talaga si Ma'am Susan. Kaya niya yung nagawa sa akin. Ganun ba? Naku, pasensya ka na talaga ha. Magpahinga ka muna, iha. Ako nang bahalang kumausap sa Ma'am Susan mo. Basta, pagbutihin mo lang dito ha. Kami na ang bahala sa'yo. Pinalagpas ko ang araw na yon. Wala akong ginawa. At mula noon, tuwing makakaramdam ako ng takot kay Ma'am Susan, laging may boses ni Sir David na bumubulong sa isip ko. Tataasan ko ang sweldo mo. Tutulungan ko ang pamilya mo. Ilang araw na ang lumipas mula nang sinampal ako ni Ma'am Susan. Tahimik na ulit ang bahay. Parang walang nangyari. Walang humingi ng tawad. Pero laging may prutas sa mesa.
laging may dagdag ulam. At si Sir David, laging may alok. Oh, Lisa, naipadala mo na ba yung panggamot ng nanay mo sa Mindoro? Kung kulang pa, sabihin mo lang. Gusto talaga namin makatulong sa'yo. Opo sir, napadala ko na po. Maraming salamat po, malaking tulong po yun sa pamilya ko. Ganun ba? Masaya ako't nakakatulong ako sa pamilya mo. At kung wala pang papasukan na school ang kapatid mo, sabihan mo ako ha. Baka makahanap ako ng scholarship para sa kanya. Lingid sa kaalaman ni Sir David na gabi-gabi mas lumalakas ang presensya ni Ella. Minsan tunog hikpi, minsan naman aninong dumadaan. Pero pinipili kong manahimik kahit gusto ko nang magsumbong. Laging bumabalik sa isip ko ang sinasabi niyang, "Kami na ang bahala sa pamilya mo." Pagkatapos naming mag-usap ni Sir David, biglang dumating si Ate Rachel. Uy, Day, para kang nilubog sa suka dyan sa mukha mo. Namumutla ka. Abay, kunting smile naman dyan. Baka pagalitan tayo ni Ma'am dahil hindi pantay ang mood natin dito sa bahay. Ay, ano ba yan Ate Rachel? Ginulat mo naman ako. Naku, pasensya na. Medyo puyat lang ako ate, saka medyo maraming iniisip. Ay, huwag kang ganyan. Ako lang ang puyat queen dito, ha? Bawal makipagkumpetensya sa akin. At pag nalaman ni Ma'am na dalawa tayo ng zombie dito, lagot tayo pareha. Ay, pero seryoso, Lisa. Pag hindi mo na kaya, ha? Sabihan mo lang ako, nandito lang ako sa'yo. Hindi lang ako tagapunas ng mesa. Listener din ako, ha? Pero charot lang yon. Ay, naku, salamat po Ate Rachel. Malaking bagay po yun. Tuwing gabi, bago matulog, kinakausap ko ang sarili ko. Kaya ko pa ba? Para sa kanila to, para sa pamilya ko. Pansamantala lang to. Pero habang lumalalim ang gabi, mas lumalalim din ang takot ko. Napansin kong mag-aalas 10 na ng gabi. Sobrang tahimik ng paligid at bigla na lang naisipan kong mag-CR. Habang binabaybay ko ang hallway, para may malamig na sumusunod sa mga hakbang ko. At pagdating ko sa CR, tumigil ako sa harap ng salamin. Sinimulan ko magsipilyo, pero sa gilid ng mata ko, may nakikita akong anino. At pagtingin ko sa reflection niya, nandun na naman siya, ang babaeng may tali sa leeg. Alam ko sa sarili kong sigurado ako, siya yung nakita ko nung unang gabi. Mahaba ang buhok at basang-basa ang kanyang damit. At ngayon, ibinuka niya ang kanyang mga bibig, pero walang tunog. Malinaw ko siyang nabasa. Hindi ako nagpakamatay. Ate Rachel! Ate Rachel! Day, ano nangyari? Ang putla-putla mo. Para kang nakakita ng bill sa kuryente. Ano ba nangyari? Oy, ano ba ate? Seryoso ako. Ayun na naman, may nakita ko sa CR. Yung babae ulit, yung nasa salamin. Tapos ate, kakaiba siya ngayon. Pinukan niya yung bibig niya. Tapos parang may sinabi siya sa akin. Sabi niya, hindi daw siya nagpakamatay. Ano ibig sabihin nun? Saglit lang, Lisa. Kumalma ka. O, halika. Umupo ka dito. Alam mo, nung bagong salta rin ako, may mga bagay din akong di maipaliwanag sa bahay na to. May tunog sa kisame, may mga humahawak sa buko. Pero kahit ganon, hindi ko na lang pinapansin. Bakit? Kung matatakot ako, sinong magbabayad ng utang ko sa tindahan? Diba? Matakot ka sa buhay, wag sa patay. Ate Rachel, seryoso naman. Pero ate, totoo talaga yung nakita ko. Hindi lang to basta paramdam lang. Naku, Day, alam mo, naniniwala naman ako sa'yo, pero huwag mo nang sabihin niyan kay Mama. Kasi baka pati tayo isama sa check-up niya. Alam mo na, di ba? Oh, anong meron dyan? Share niyo naman sa akin. Mukhang may bagong chika. Ito talaga, napaka-chismoso. Hindi naman chismis to. Ito daw kasi si Lisa nakakita ng white lady dun sa CR. And this time, may dialogue na raw. Pero silent film ang peg. Naku, may aminin ako sa'yo, Lisa. Ako talaga yung nasa CR. Pasensya ka na kung hindi ako nakapagsuklay. Ano ba yan, kuya? Hindi nga. Totoo nga yun. May nakita nga ako. At si Ella yun. Hindi po ako nagkakamali. Sigurado ako. Okay, fine. Chill ka lang. Pero, seryoso. Alam mo, Lisa, minsan kung ano masyado mong pinapansin, yun din ang lalong nagpaparamdam. Baka pagod ka lang.
Alam kong nagbibiro lang si Kuya Rick at gusto lang nilang pakalmahin ang loob ko. Pero hindi na to basta pakiramdam lang at hindi na rin to basta multo lang. May gusto siyang sabihin sa akin at nagsimula na siyang magsalita. Pinalagpas ko ang araw na nangyari yon. At isang araw, habang naglilinis ako sa likod ng aparador, may nahulog na lumang papel. Bahagi ito ng diary ata ni Ella. At sa pahinang iyon, may nakasulat. Hindi ko alam kung sino ang kakampi, kung kanino ako pwedeng magsabi ng ginagawa sa akin. Maging si Kuya Rick, parang hindi ko na rin mapagkakatiwalaan. Biglang pumasok si Ate Lisa sa kwarto at ipinabasa ko sa kanya ang sulat na nakita ko. Oh, Day! Okay ka lang ba? Para ka na namang nakakita ng multo dyan. Ate, tingnan mo oh. May nahanap akong diary page na naman ni Ella. Oh, ate, ano ba to? Nakasulat doon yung pangalan ni Kuya Rick. Ano? Ano namang nakalagay? Ate, parang pinaghihinalaan din niya si Kuya Rick eh. Parang may kinalaman siya sa pagkamatay ng multong nakikita ko. Oh, anong ginagawa niyo rito? Puro chismisa na naman kayong dalawa dyan ah. Hindi ba tayo magme-merienda? Rachel, luto ka naman ulit ng maruya. Kuya Rick? Oh, bakit? Anong problema? Bakit parang pares kayo nakakita ng multo dyan? Kuya, may kinalaman po ba kayo sa pagkamatay ni Ella? Ako? Bakit ako? Wala akong kinalaman dyan. Nagbibiro ba kayo? Kasi naman, Rick. May nakita kaming sulat sa diary dito, sa likod ng aparador. Nandun ang pangalan Hoy! mo. Wala akong ginagawang masama. Wala akong alam dyan. Matagal ko nang tinanggap na wala akong kwentang tao. Nautasan lang ako dito. Pero hindi ako mamamatay tao. Kuya, hindi naman namin sinasabing ikaw ang pumatay ah. Pero yun ang iniisip nyo. Bakit? Dahil tahimik lang ako? Dahil hindi ako nagsasalita? Sige. Gusto nyo talaga marinig ang totoo? Oo. Nakita ko kung paano pinatay ni Ma'am Susan si Ella. Nung gabing yun, nakita ko na sinasakal niya si Ella sa mismong sala. Umiiyak si Ella at nagmamakaawa sa kanya, pero si Ma'am parang wala sa sarili. Nagsisisigaw, nagsasabing inaagawan daw siya. Wala na akong nagawa, natulala na lang ako at nang tumigil si Ma'am, wala na si Ella. Ano, kuya? Pero bakit mo tinulungang itago? Sa totoo lang, Lisa, hindi ko din alam eh. Siguro, nandahil lang sa utang na loob. At iniisip ko rin kasi ang trabaho ko, lalo na ang pamilya ko. At si Sir David, siya pa mismo nagsabi, gawan natin ng paraan, ayusin mo. Ako ang nag-ayos ng eksena, nagbiti ng lubid, nagtapon ng diary, at ang gumawa ng kasinungalingan. Nagulat ako sa mga narinig ko. At sa gabing yon, naintindihan ko kung paano nabubuo ang mga multo. Hindi lang sila kaluluwa na patay, kundi kasalanang hindi matahimik. Kinabukasan, halos hindi ako nakatulog, habang si Kuya Rick ay nananahimik buong umaga. Ako naman hindi mapakali. Pakiramdam ko, may kailangan pa akong matuklasan. Bigla akong naalala na may isang lumang kahon sa cabinet sa kwarto. Noong una, akala ko'y lumang mga resibo lamang, pero sa ilalim ng mga papel, may isa pang envelope. Pagdating ko sa kwarto, agad-agad kong binuksan ang kahon na may envelope at meron itong 6 na pahina. Lahat sulat kamay at sa taas ng unang pahina may nakasulat. Kung sakaling may mangyayari sa akin, sana mabasa mo to. Ella. Binasa ko pa ang iba pang pahina ng sulat at may nakalagay, sana may makabasa nitong sulat ko kasi panigurado itatago nilang lahat ng mga gamit ko. Pero napapagod na ako. Hindi ko alam kung anong mangyayari kay Ma'am Susan. Minsan mabait, pero sa isang iglap, para siyang ibang tao. Sinisigawan niya ako. Hinahawakan ng madiin ang mga braso ko. Minsan sinasabi niyang inaago ko raw si Sir David. Wala naman akong ginagawa. Sinubukan kong sabihin kay Kuya Rick, pero tila natatakot din siya. Siya lang ang nakakaalam nung tinulak ako ni Ma'am Susan sa hagdan, pero wala siyang sinabi kay Sir David. Habang binabasa ko ang bawat linya, parang dinadala ako ng mga salita ni Ella sa huling mga araw niya. Takot, pagdududa, at paghahanap ng kakampi.
Doon ko unang naramdaman na baka hindi lang si Ma'am Susan ang maitinatago, baka pati si Sir David din. Ngayon, hindi na lang ito isang kwento ng multo. Ito na ang kwento ng isang kasinungalingang itinago sa loob ng isang perpektong bahay. Pagkatapos ng gabing yon, pagkatapos naming marinig ang buong katotohanan mula kay Kuya Rick, hindi na kami mapakali ni Ate Rachel. Hindi na lang multo ang nagpaparamdam, pati konsensya rin namin. Ate Rachel, tara na, umalis na tayo. Habang hindi pa tayo sinasaktan, habang kaya pa natin. Oo, sige day. Tara na. Hindi ko na rin kaya. Hindi ko na kayang ngumiti habang kaharap si ma'am. Hindi ko na rin kayang ngumiti kay Sir David. Oo ate, pakiramdam ko, parang hindi tayo ligtas dito, kaya kailangan na natin agad umalis. Bukas na bukas. Pero magidadahilan natin, uuwi tayo ng probinsya para hindi tayo mapag-isipan ng masama. Kinabukasan, handa na kaming umalis. Pero bago kami tuluyang lumabas, nagdesisyon kaming magpaalam ng maayos. Magandang umaga po, Sir David. Magpapaalam lang po sana kami ni Lisa. May sasabihin po sana kami. Oh, Rachel, Lisa, may kailangan ba kayo? Sir, pasensya na po talaga pero kailangan na po naming umuwi sa probinsya. May problema po kasi sa pamilya. Ah, ganun ba? Sabay talaga kayong uuwi? Ay, opo, sir. Pansamantala lang naman po pero baka matagalan. Kung talagang emergency yan, hindi ko naman kayo mapipigilan. Pero bago kayo umalis, gusto ko lang sanang sabihin na mahalaga kayo dito. Lisa, gusto mo mapag-aral ang kapatid mo, di ba? At ikaw naman, Rachel, ilang beses mo nang nabanggit na gusto mo magtayo ng tindahan. Alam kong hindi madali ang buhay, kaya kung kailangan nyo ng tulong, nandito ako. Kung mananatili kayo, tutulungan ko kayong abutin yung mga pangarap nyo. Hindi kami agad nakasagot. Tumingin ako kay Ate Rachel at tumingin din siya sa akin. Walang salitang lumabas pero alam ko ang iniisip niya. Ito na yung pangarap na sinasabi mo. Sigurado ka bang iiwan mo? Sa sandaling iyon, ang ingay sa loob ko biglang natahimik at sa halip na umalis, ibinalik namin ang mga gamit namin sa aparador. Pinagpatuloy lang namin ni Ate Rachel ang pagtatrabaho. Akala ko matatahimik na ang lahat. Nasapat na ang pananahimik namin. Pero hindi pala. Hindi ko inakalang mangyayari rin sa akin ang ginawa kay Ella. Habang nagbabacuum ako ng carpet sa sala, nandun si Ma'am Susan. Tila, tulala, parang malalim ang iniisip. Hanggang sa bigla siyang lumapit at sumugod papalapit sa akin. Magnanakaw ka! Inago mo si David sa akin! Ano, ngayon nilalandi mo na yung asawa ko? Ha? Aray, ma'am! Ma'am, wala po akong ginagawa, aray! Ma'am, itigil niyo na po, masakit po! Malandi ka! Pare-pareho kayo mga babae! Ang gusto nyo, mamatay ako, no? Ano, para maagaw nyo si David sa akin? Ganyan din ang ginawa sa akin ni Ella! Hinila niya ang buhok ko. Sinampal niya ako at napasigaw ako sa sobrang sakit at takot. Akala mo hindi ko alam, no? Nilalandi mo rin si David. Katulad ka rin ni Ella. Kaya bago pa ako palitan dito sa bahay na to, papatayin din kita! Ma'am, aray! Ma'am, hindi na po ako makahinga! Tama na po! Ma'am, wala po akong alam sa sinasabi niyo! Masakit na po, ma'am! Tulong! Tulong! Ate Rachel! Ate Rachel, tulungan mo ako! Ay, ma'am! Ma'am, tama na po! Ma'am, tama na! Umalis ka dyan! Lahat kayo mga traidor! Noong oras na yon, doon ko napatunayan na hindi na kami ligtas sa bahay na to at ang pagtahimik namin mas nakakatakot kaysa sa multo. Ate Rachel, hindi ko na to kaya. Tawagin mo si Cindy, yung kasambahay sa kabilang bahay. Pasunurin mo sa barangay, pupunta na ako doon ngayon. Ay, oo, sige, Day. Bilisan mo na, dali. Tumakbo ka na. Ako nang bahala sa ebidensya. Dadalhin ko lahat. Agad-agad akong tumakbo palabas ng bahay, diretso sa kalsada. Sobrang dilim, sobrang lakas ng ulan, hanggang sa makarating ako sa barangay. Kuya, tulungan niyo po ako. May masamang nangyayari po dun sa bahay namin. May pinatay po dun sa bahay. At muntik na rin po akong patayin. Oh, ma'am. Kalma lang ho. May kasama ho ba kayo? Wala po. Pero may susunod po. Si Ate Rachel, may dala siyang mga ebidensya. Yung diary, yung litrato, yung sulat. At pupunta rin din po
bahay po namin sa may kanto. Siya po ang mga nakakaalam at mga patunay na may tinatago po yung amo ko. Hindi ko na alam kung ano mangyayari bukas. Pero ngayong gabi, hindi na ako tatahimik at hindi na rin ako matatakot. Hindi ko alam kung mananalo ba kami. Pero ngayong kasama ko na si Ate Rachel at Cindy, bitbit ko na ang katotohanan. Handa na kaming pumasok muli sa bahay na minsan naging tahimik na impyerno. Magandang umaga po! Hinahanap po namin si Ma'am Susan De Vera. Ito po ang barangay. May reklamo pong nais iparating sa inyo. Wala akong alam dyan! Sila may sala! Lahat kayo! Magkakasabwat kayo laban sa akin! Umalis kayo sa bahay ko! Hindi na siya ang Ma'am Susan na kilala ko. Hindi na siya marunong magtago. Ang galit, ang gulo, lahat lumabas. At kasabay ng bawat sigaw niya, unti-unti nang nabubuwag ang pader ng bahay na to. Hindi literal, kundi ang mga lihim sa likod na magagarang kurtina. Hoy! Teka! Anong ginagawa niyo sa asawa ko? Bakit may mga barangay dito? May sakit siya. Hindi niya siya pwedeng hulihin. Magandang umaga po, Sir David. May mga ebidensya po kasing nagsasabi na ang asawa niyo daw po ang pumatay sa dati niyong kasambahay na si Ella Santos. At ayon sa mga salaysay, kayo rin daw po ang nag-utos para pagtakpan ng pagkamatay niya. Ginawa ko lang yun para sa kanya. Para hindi siya mawala sa akin. Mahal ko ang asawa ko. Ang pagmamahal, hindi dapat ginagamit para takpan ng kasalanan. Hindi ito dahilan para baliwalain ang katotohanan. Nung gabing yun, sa wakas, lumabas na ang katotohanan. At sigurado akong si Ella, nakamit na rin ang hustisyang matagal na niyang hinihintay. Si Ma'am Susan, dinala na sa isang mental facility. Sa huling balita ko, hindi na raw siya nagsasalita. Tahimik lang, pero gising ang mga mata. Si Sir David naman, nakulong sa kasong obstruction of justice at falsification of documents. Walang bail. Tahimik siyang sumuko at wala na siyang naipagtanggol. Si Kuya Rick, tumistigo rin sa korte. Inamin niya ang pagkukulang, pero tinanggap din ang kanyang kasalanan. Pinalaya siya, pero umalis na rin siya sa syudad. Hindi ko na alam kung nasaan na siya ngayon. At ako, nagtrabaho ulit. Mas simple, pero mas payapa. At si Ate Rachel naman, kasama ko pa rin. Mas masaya, at ngayon, mas totoo. Minsan, ang bahay na dati ko akala'y swerte, yun pala ang magiging daan ng bangungot. Pero sa dulo, ang katotohanan ang laging lalabas. At ang multo, hindi laging nananakot. Minsan nagpapaalala lang sila na may hustisyang kailangang gisingin. Ako po ulit si Lisa, at sana po nagustuhan niyo ang aking kwento. At kung umabot kayo sa dulo ng ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ma-miss ang mga susunod pa nating kwentong katatakutan. Hanggang sa muli, kita-kita tayo.